What's up, yo, mga pageant fans? Carl Loyola again. Welcome to the Pageant Passion Podcast. Browning Conversations. This is your ultimate podcast for all things pageant. As every pa si TikTok pageant guru, Carl Loyola. And I'm your TikTok pageant guru, TikTok pageant guru, Carl Loyola. Sir Carl, bakit hindi nakapasok si Netherlands? Netherlands saan? Mr. Supranational ba? Usapan natin mamaya. Carlos Jules. Hello, Carl. Hello po. Cup of Josh. Kuya Carl. Sofiaski. Ikaw din, Sofiaski. Ikaw ang isa sa lagi sa mga maaga. Pag nagpapalive ako, siguro nag-notify din ako sa cellphone ko. Ayun nga, hindi daw nakapasok sa Netherlands sa top 12, no? Hindi na siya umabante. Tapos, ang cutie-cutie pa naman niya. Bet ko yun si Mr. Netherlands. Galing siya Mr. International Thailand base, no? Tapos doon, sa Mr. International Thailand base, totoy pa siya. Cutie-cutie yun eh. Totoy. Yun, ganun ang eksena niya. Akala ko nga, galing siya Manhunt kasi kamukha niya isang sikat din sa Manhunt. So, ayun, magkasabayan sila ni France sa Mr. International. Tapos, si Mr. Netherlands, iniba niya yung sarili niya, no? Ginawa niyang supra prototype yung sarili niya. Kasi nagpabigote nga, nagpamama. Kumbaga, nagpamama. Pero, hindi pa rin talaga umabot, no? Siguro, nagmamatter talaga yung personality. Personality, attitude. Baka yun yung dahilan. Kaya, hindi nakapasok. Same with our sentiments with Malaysia kung bakit hindi nakapasok. Kasi kung sasabihin mo sikat naman, hype, frontrunner, pero bakit hindi nakakapasok? Okay naman. Baka nga nagmamatter talaga yung personality or what. Kaya hindi nakapasok. But anyways, happy ako kay France kasi si France talaga yung para siyang si Brazil sa Miss Supra. Si France talaga, Mr. France talaga yung naandyan. Siya yung one to beat na nun eh. Tapos, ayun, siya pa rin yung nanalo. Kaya talagang maganda yung nangyaring lutuan sa Mr. Supra noon. Hindi ko na siya natapos actually kasi antok na ako nung linggo na madaling araw. Hanggang sa nakatulog na lang ako. Nabalitaan ko, panalo na si France si Kenneth, fourth runner-up na. Kaya ang saya-saya. Though marami sa atin ang hindi na nag-expect kay Kenneth kabungkal. Kasi hindi naman 100% na in-expect si Kenneth magta-top 5. Masaya na tayo na makasemis lang. Unlike kay Tara na expected natin, papasok na sa 5. Especially nung si Tara na lang yung pumasok sa Asia. Pero yun nga, galing ni Kenneth dahil talagang na-penetrate niya yung sarili niya hanggang top 5. At karapat-dapat talaga siya doon. Di ba lagi ko naman sinasabi na kakayanin naman na ni Kenneth. Kayanan as in. Yun. Kaya nga. Pusa. Bakit naman ganyan ang pangalan mo? Pusang ina mo. Sino standouts mo kahapon, kuya? Guys, pag-uusapan natin yung standout natin sa Miss Grand International Philippines presentation. Makuda din daw siya si Netherlands, no? Sofiaski. Mr. Netherlands. Wala ganun talaga eh. Tsaka ang dami kasing ang daming pack sa Supra National. Daming pack. Dane, hello Dane. Akala ko sasali ka sa MGI, hindi po ako umabot. Actually kahapon, di ba, yun na nga, isa sa show na dapat ako, hindi po ako umabot. Pero yun nga, dapat kahapon nandun din ako, present ako sa MGI PH Ganap. Kasi nga, may invitation naman tayo sa Miss Grand International Philippines, pero ayun nga, dahil pang umaga ako sa trabaho, on-site pa ako, hindi ako nakaalis agad. Tapos July 1 kahapon, month end. Ipagpaalam kong unang date kasi na-absent ako July 4. So, hindi na ako pwedeng umeming-eme pang absent ako July 1 kasi maano ako sa trabaho na pupunta ka lang. Ako pwedeng umeming-eme pang absent ako July 1 kasi maano ako sa trabaho na pupunta ka lang. Happy na nakita natin yung mga bets natin at yun nga, wala namang ibang nadagdag kundi si Emma lang talaga. Yung pinag-usapan natin bago station, wala naman nang nadagdag, diba? Si Emma at Emma lang naman talaga. Blessy! Beshi, I miss you, Beshi. Eto na naman po tayo, nawawala na naman kami ng internet. Guys, alam niyo ba, naka-PLDT kami dito sa bahay. Nandito ako sa Laguna. Ngayon, pag 8:30,
Ganito na naman po tayo. Nawawala na naman tayo ng internet. Naka-data na lang. Naka-data na lang. Nawawala na ako ng internet. Naka-data na lang. Eto, data na lang. Diyos ko naman, kung kailan ako nagtatrabaho, biglang nawawala lang internet. Yon. Pero nakikita ko pa naman yung mga comments nyo. Ayan, pagpasensyahan nyo lang kung naglalag ako. Data na lang yan. Ayan, wala na nga po tayong internet. Guys, naglalag na daw ako. Wait lang, nawawalan ako ng internet. Data na lang to. Data na lang yan, kaya umakit pa yung mga load. Wala na talaga kaming internet. Ayan, siguro meron na nag-connect na. Ayan, so ayan, pasensya na ulit. Bumalik na ulit yung internet namin kasi connected na yung laptop ko. But anyways, yun nga, kahapon, MGIPH, sige, pag-uusapan natin yung mga tanong nyo. Sabi ni Reggie, ano nga po ang crown sa MGIPH? Sige, ayan. Guys, again, yung tawa ko parang si Pons. Yun nga, Prince Charles. Guys, MGIPH, kahapon, ayan, nakita nyo naman na yung mga candidates. Ayan, syempre, may nagtatanong kanina kung sino daw ang standout. Wala na tayong pagtatalunan. Nakita nyo naman yung standout kahapon sa live ng MGI YouTube channel or sa mga live ng mga kaibigan nating ninja na naandun. Kilala nyo na kung sino yung standout, diba? Si Emma talaga. Si Emma Tiglao. Mukha na siyang reigning queen. Mukha nang siya yung reigning queen kahapon. Tapos, ayun, minsan pag gumigit na pa siya, talagang standout talaga siya. Unang-una, kung bakit naging standout kasi gawa ng height. Yung height ni Emma talaga, dahil nga sa height niya, 5'9", litaw na litaw talaga. Pangalawa, yung para rin siya may ring light, yung balat niya, yung glow, iba talaga yung glow ni Emma. Kaya standout talaga siya. Pangatlo, kilala kasi si Emma. Halos lahat kilala natin. Emma Tiglao. Kaya nung nandun siya, kahalo niya yung mga ibang candidates, mag-standout talaga siya. Kasi kilala natin na siya si Emma. Siya yung inabangan natin or napanood natin ng 2019, napanood natin ng 2014 sa Binibining Pilipinas, napanood natin sa Intercon. Siya yun, kumbaga, solid na talaga si Emma. Kaya kahit anong gawin niya, mag-stand out talaga siya. Ayan, sige, sasagot tayo mamaya ng mga tanong ha. So yun, kahapon, si Emma Tiglao talaga yung one to beat. And wala naman na ibang dumagdag bukod dun sa mga sinasabing Michelle Digazini Ganados, wala na. Siguro may iba pa dapat mga girls na alam nyo, na solid din in pageantry, yung mga inaabangan natin. Pero umatras lang siguro nung nalaman na si Emma ay kasali. Baka umatras. Pero yun nga, kahapon, solid, si Emma na talaga yung one to beat. Pangalawa naman na one to beat, kahapon sa napanood natin, Anita Gomez. So far, ang sasabihin ko pa din, katulad ng mga sinabi ko bago yung MGI press con, ang MGI ngayon, it's between Emma Tiglao and Anita Gomez. Zambales versus Pampanga. Agree ba kayo? It's Zambales versus Pampanga. Last year, Zambales versus Pampanga din naman. CJ Opiasa and Sofia Santos. Di ba sila din naman yon, yung dalawa? Di ba mahigpit na kalaban ni CJ last year? Si Sofia talaga, no? Sofia, si Ann Margaret, si Quirino, ganyan. And the rest of the gang. So, ayun, ngayon, Zambales versus Pampanga pa rin talaga. May nagtatanong kanina, ano daw ang crown sa MGI? Miss Grand International Philippines, Reina Hispano-Americana, Face of Beauty, tsaka Asia Pacific International. O, si Alexandra pala, nakalimutan ko, si Alex Rosales. Yun. Pero yung candidacy ni Alex Rosales noon, hindi pambangga kay CJ eh. Kasi naaalala ko noon si Sofia, tsaka talaga si Sofia Santos, tsaka si Ann Margaret, yung dalawang bagets. Sila talaga yung halos ibangga kay CJ noon eh. Nung time na yun. Pero yun nga, si Alex Rosales nung time na yun, late kasi siya eh. Nakipagbuksaan din naman talaga. Ayun, so meron tayong 4 na corona yun kahapon sa press presentation. Nakakatuwa dahil present yung 3 nating Reyna, Dia Mate, Isabel Villasano, and CJ Opiaza. 3 sila, 3 silang naka-corona at 3 yung hinahabol na back-to-back ng pageant. Nakakatuwa nga kahapon kasi nandun lahat sila.
Tapos may mga corona, tapos 3 sila. Nakakatuwa, no? Ang galing. Lahat sila mga panalo. But yun, napag-usapan na natin Emma Tiglao, Anita. Next, nananggulat siya ng tampon na vocal naman tayo. Bago itong press presentation, may magpapakita siya ng tampon. So, nandun din siya. And siya yung pangatlo for me na want to beat. May want to beat. Pangatlong want to beat. Tama ba yung statement ko? But yun nga, may yung hierarchy ko, Emma Tiglao, Anita Gomez, tapos siya ng tampon. So, masaya ako nakita si Shannon Tampon doon kasi nga magkakaroon ng rematch between Shannon Tampon and Michelle Arceo. Kung tatandaan nyo, nagkasagupaan itong dalawang to nung inaugural ng MGIPH, di ba? Shannon and Michelle Arceo. Then, ngayon, magkaka-rematch itong dalawa. Shannon Tampon, gusto ko yung ganda niya ngayon. Ang ganda niya ngayon. Ang ganda ng styling niya, hindi yung typical pageantera styling. So, ayun, nakita natin siya kahapon. Basta ang ganda niya. Gandang-ganda ako sa kanya kahapon. Iba yung ganda niya. So, siya yung pangatlo ko. Then, yung pang-apat ko, Beatrice Macleland. Yung pang-apat. Si Beatrice Macleland, kahapon lang din siya pinakilala. Pero malamang hindi naman kayo nagulat kasi hindi pa naman ganoon kalakas yung candidacy niya or yung pangalan niya. Although, sabi ko nga nung last live ko, ALV Babies na din siya. ALV Babies. Galing na siya kay ALV eh. Miss World Philippines 2022. O kabash ni Fernoil. So, ALV Babies na rin siya. And alam natin si Beatrice Macleland. Alam natin ang makinaryanan. Alam natin ang kayang gawinan. Kaya mukhang magkakakorona yan. So, ayun yung pang-apat. Beatrice Macleland. Pang-5. Ito na tayo yung pang-5 ko. Michelle Arceo. Evident yung pagbabago or yung changes talaga sa mukha ni Michelle Arceo, no? And talagang, yun nga, very loyal si Michelle Arceo. Ng taon na ikapupusain. Anon po Anilaw. Si Beatrice Macleland, kaya niya pa masayon. Pero ang alam natin, ang koronang pwede na lang kay Michelle Arceo, 3 na lang. Kasi hindi na siya pwede mag-RHA. So, talagang gagawing posible ni Michelle Arceo ang imposible ngayon. Hindi siya ganun nag-stand out kahapon. Maganda siya, pero hindi siya ganun nag-stand out kahapon. Na natabunan ng iba. Next, sino to? Nikki Buenafe. Nikki Buenafe, surprise siya sa akin. Hindi ko siya pinapansin nung mga bago mag-press presentation. Pero kahapon, sa press presentation, ang ganda ng ginawa niya. At ang ganda niya, ito yung pwedeng isang makakuha ng corona na surprise. Kasi ngayon, di ba, 4 tong corona. Sa 4 na ito, may mga pangalan ka na nilalagay. May mga pangalan na tayong parang sure win sa mga corona eh. Pero mukhang si Nikki Buenafe, yung parang kayang kumuha ng isang corona doon. Kayang mang snatch. Iba yung ganda ni Nikki Buenafe kahapon. Ang ganda niya, iba yung appeal niya. Fresh eh, as in fresh. Ang ganda sa mata. Kaya pwedeng mang-snatch siya ng isang corona. Kung sinasabi natin yung 4 na corona ay para na dito sa 4 na ito, siya yung pwedeng tumira ng isa. Ayun nga, sabi ng isa, face of beauty. Pwede niya makuha yung face of beauty. Siya yung surprise. Si Nika Buenafe. Mukhang may corona to. Parang siya si Margaret. Sino ba Margaret ba? Si Anne Margaret, yung Quirino last year. Parang siya yun ngayon. Yung parang stand out talaga kahit anong gawin. Tapos, kayang kumuha ng corona, kung ano mang corona yan. Yun. Next, Margaret Britton. Pang ilan na tayo? Pang 5? Ilan tayo from top 1 sa top 5? Marga Britton, maganda siya. Maganda si Margaret Britton. Wala tayong pag-aawayan. Pati mukha, maganda. However, hindi katangkaran si Margaret Britton. Yun yung lang natin, reservation lang. Hindi siya ganun katangkaran. Kung gusto nyo ng MGI, gusto nga natin matangkad, di ba? Matangkad nga, paulit-ulit tayo sa matangkad. Hindi siya. Kaya, pwedeng face of beauty. Face of beauty, ganyan. Ano pa yung isa? Asia Pacific International, bakit hindi? Diba? Yun, yung dalawang yun. May mga, yun na, kilala na natin yung 5 yun, di ba? Ay, ito kasi mga miko sa social media, 5 yun. Ulitin natin, Emma Tiglao, Emma Tiglao, Anita Gomez, Shannon Tampon, tapos,
Bea Macleland, Michelle Arceo, and then Nikki Buenafe. Yun, naka-anim na tayo. Sino pang hindi natin na-discuss? So, ito yung mga laging sikat, no? Ito yung mga umiikot sa social media. Ngayon, sa mga hindi sikat, yung mga bigla na lang natin nakilala kahapon, na nandiyan pala kayo, ganon. Siguro ang pinaka-standout na sa akin, Filipino Community of Canada. Siguro siya na yung pinaka-standout. Yung hindi natin kilala, yung bigla na lang natin nakita. Yung Filipino Community of Canada, hindi ko rin siya kilala eh. Kahapon ko lang din siya nakita eh. Pero siya na talaga yung pinaka-standout. Nakalimutan ko pang i-discuss yung iba. Nueva Ecija, si Alisa Jeronimo, si Davao, si Angela Pasco. Ayan, may nagtatanong na kasi. Angela for RHA. Ayan, pwede. Sige, kay Angela naman tayo. Yung beauty ni Angela kahapon, natabunan ng natabunan nung mga diniscuss nating nauna kanina. Ngayon, anong pwedeng corona? RHA. Pang RHA yung beauty niya. Yun. Alisa Jeronimo naman, galing siya Binibining Pilipinas. Dalawa silang galing Binibining Pilipinas 2025. Isa si Bea Macleland, tas si Alisa Jeronimo. When it comes to Alisa Jeronimo, nag-blend lang para sa akin. Litaw pa rin yung mga nauna nating na-discuss. Ayun. Kailan ang finals? August 12, 15, hindi ko din alam. Basta between sa dates na yon. Okay. Question. Another Latina Slayer si Davao, sabi ni Nitsuga na 16. Yung RHA, di ba sinasabi natin, August 16 daw era. Ayan, sabi ni era August 16. Hindi ko rin alam eh, hanggat walang nilalabas sa social media eh. So, ayun. Yung RHA kasi, di ba sinasabi natin, ang crown parang ang MGI parang Emma Tiglaw versus Anita Gomez. Ngayon parang kung gano'n ang mangyayari, parang mas maganda i-RHA na lang si Anita Gomez. Agree ba kayo? Na gano'n na lang? Gano'n na lang ba? Pero again, lahat naman pwede mangyari sa finals. Kaya, yun. Agree me, sabi ni Akemi. Super agreed. So baka ganun na nga lang din ang mangyari. Tingnan natin ha, tingnan natin. Kasi parang kahapon talaga nung press presentation mukhang may nanalo na eh. Ayoko namang ayoko namang sabihin, Emma na yan. Pero mukhang may nanalo na talaga kahapon. Wag na tayo magbiruan. Wag na tayo maglokohan dito. Mukhang may nanalo na talaga eh. And very close ako dun sa dalawa ngayon, kay Anita, kay Emma. Kaya kahit sino na sa kanilang dalawa, okay na yan. Bahala kayo dyan. Okay na yon. Tapos, nung una, kasi di ba si Anita Gomez lang naman yung nandyan eh. Di ba pinapakilala yung iba, talagang si Anita Gomez na yan. Eh, yun, lumitaw si Emma. Yun. Anyways, ano pa bang nyo? Nambulaga daw si Aklan, si Bea Macleland. Si Bea Macleland parang Asia Pacific International or RHA pala pwede din si Bea Macleland. RHA or Asia Pacific International. Oo, pwede siya. Ngayon, balay naman natin maglaro din ng organization. O, ibahin naman natin ng RHA. Ilayo naman natin sa mukha ni Diamante. Huwag tayo magpadala ng mukhang kagaya ni Diamante. E di, baka ibahin nila. Pwedeng ipasok nga si Nikki Buenafe. Or pwede din si Shannon Tampon. Hindi ko lang alam kung ano ng age ni Shannon Tampon. Hindi ko alam kung ano ng age niya. Pero if ever na maglaro ang ALV, Circle of Pageants, baka sabihin nila, ibahin natin. Kailangan mestiza naman. Baka ipasok si Shannon Tampon. Ganyan. Or Margaret Britton. Ang lang guys, ang concern lang kay Margaret Britton, medyo hilaw pa kahapon sa press presentation. Ayun lang, kailangan pa makitaan ng konting konting force. Alam niyo yon? Konting fire. Yung talagang galaw na galaw pa, pero nandun na yung ganda. Nandun siya sa top 7 na ranking, top 8, ganyan.
Yun naman na yung maganda sa kanya. Now, Anita or Emma ulit. Ayan, sabi ni Ellie. Anita or Emma, iba naman yung hinahain ng dalawan to kasi iba yung beauty ni Emma, 'di ba? Tisay-tisay, maputi, ganyan. Yung beauty naman ni Anita, yun nga, yung Filipinang-Filipina, morena. So magkaiba talaga sila ng ibibigay. Hindi sila parehas, as in magkaiba sila. Tapos pagdating naman sa katawan, syempre itong si Anita talagang pumupuntos, number 1 siya pagdating sa katawan. Kasi Coca-Cola body. Yun naman yung bentahe niya. Pagdating naman sa mga 5Bs, 4Bs o kung ano man naman yan, doon naman lamang si Emma. Kasi di ba si Emma nga yung pinakasikat, pinaka inaabangan ng mga pageant fans since then. Talagang mahal na mga pageant fans si Emma. Di ba si Emma nga ang happiest binibini noong 2019. Tapos ngayon, sino mag-aakala? Naakala ng lahat, tapos na ang lahat kay Emma. Pero bumalik nga siya. Yun. So magkaiba sila ng hinahain. Kaya hindi mo rin naman masabi na alam mo yun, na pareha sila kasi magkaiba sila. Kaya, yun. Kung kanino yung destiny sa finals ng MGIPH, bahala na si Batman. Pero yun ang maganda ngayon, no? Talagang Anita Gomez versus Emma Tiglao. Exciting sa finals. Yun. Kasi, yun abangan natin Plus, maliban sa kanilang dalawa, may mga iba pa nga, diba? Ito, sabi ni Jericho Abad, thoughts daw about kay Emma na DDS. Kasi nga dun 2022, parang kumalat yung mga snippets ni Emma, yung mga clips na nagbabalita siya na talagang, alam mo yun, parang feel nga daw yung pagbabalita dun sa mga, basta yung issue, napanood yun naman na siguro yun, di ba? Feel niya daw yung pagkakasabi ng mga pinklawans, ganyan, na natalo, ganun. Kaya i-connect na DDS si Emma. Parang ganun yung pinupukol kay Emma ngayon na parang hindi nila feel yung candidacy ni Emma ngayon kasi nga daw ganyan. Iba yung political views, hindi naaayon sa political views ng lahat. But ang comment ko lang dun guys, kung totoo man na ganun nga ang political view niya, kung ganun man o hindi, irespeto natin ang kanya-kanyang political view. Huwag nating haluan ng politics ang pageantry. Kung ganun ang political view niya at kung totoo nga talaga yon, hayaan nyo na. Kasi for sure kayo rin naman, may iba rin naman ang political view nyo, iba-iba rin naman ang political view natin. Kunyari, ikaw may DDS din naman na nanonood dyan, may pinklawan, kung may DDS na nanonood dyan, syempre, pabor na pabor yun dun sa kandidatang DDS. Kung may pinklawan na nanonood dyan, pabor na pabor dun sa kandidatang pinklawan. So, kanya-kanya kasi tayo. Yung ang akin lang, wag nyo nang haluan ng political views yung pageantry. Wag tayong kainin ng sistema. Yung alam nyo yun. Kasi iba sa atin kinainan ng sistema Ngayon, kung hindi nyo feel yung kandidata kasi magkaiba kayo ng political view, di no comment. Ganun lang naman yun di wag. Di ayaw. Yun lang naman yun Okay, no. Ganun lang naman yun. Wag nyo stressin yung mga sarili natin. Ngayon, kung usapan politics, pinag-uusapan natin ngayon kung sino yung mga iboboto natin, doon tayo mag-away-away. Pero pag gantong pageantry, utang na loob naman. Nababasa ko kasi sa mga comment section, sa mga iba't ibang pages, pag yung mga picture ni Emma, nandun, kinoconnect nga daw siya dun sa DDS, ganyan. Yun, naiinis lang ako. Kasi ba't ganun? Iba-iba nga tayo ng pananaw, di ba? Yun. Anyways, si Aklan yung pasabog sa question and answer, sabi ni Boji. Question and answer sa Binibining Pilipinas ba? Siya yun. Ang issue lang din kay Aklan, hindi siya ganun katangkaran. Hindi ganun yung height niya, katangkad, ganyan. Pero ang maganda naman kay Beatrice Maclellan, laban na laban lagi. Sa kanya mo makikita yung talagang, sinasabi ko kanina, na dapat si Marga Britton, dapat may fire, dapat laging laban na laban, dapat makikitaan mo na talagang alam mo yun, yung laban na laban talaga. Ayun yung naman yung meron si Beatrice Maclellan. Doon naman sila nagkakaiba. Pero pag sa beauty naman talaga, beauty ng mukha, si Marga Britton. Tsaka fresh. Kaya nga sabi ko kanina, kung gustong haluan ng fresh faces yung roster ng winners, pwedeng pumasok din to. Itong si Marga Britton, tsaka sino tong isa? Nikki Buenafe.
Yan. Sila yung dalawang fresh. Reyna June, ayun na nga po. Ano po masasabi niyo sa dalawang queen na walang pahinga sumali, MJPH na sila Aklan at Nueva Ecija? Yun nga, napag-usapan na natin kanina si Bea, si Aklan. Well, maganda yung ganon, yung tuloy-tuloy lang kasi fresh pa the training, batak pa. Kaya maganda yung sali lang ng sali. Kung makakorona, kung hindi, edi hindi. Basta trinay, 'di ba? Ayan, nandito na naman si Day. Nanggugulo na naman si Day dito. Briggs, Emma at Anita frontrunners pero di naman talaga sila winner dyan for sure. Hindi mo rin masabi, Briggs. Guys, alalahanin nyo, ang pinapanood po natin, MGIPH. Under ALV Circle of Pageants. Ang ALV Circle of Pageants ngayon nakikinig na sa mga pageant fans. Kung sino ang gusto na madla, na nakakarami, yun na yung nananalo. Tapos ng era ng ALV Circle of Pageants nang nananalo ay ganda lang. Alam nyo yan. Kaya nga nanalo si Dia Mate last year, si Isabel Bilasano, si CJ Opiasa. Kasi sila yung gusto na nakakarami. At alam kong alam nyo yan. Huwag na tayong maglokohan. Wala raw tulog si Margo Brito ng press con kaya di binakla yung pasarela. Sabi ni Akio. Okay, wala daw tulog. Anyari kay Gazini. Kala ko sasali pero good thing na din. Ang bali-balita, hindi ko lang alam kung totoo kong balita ha. Ang chika kasi nag-giveaway muna. Nag-giveaway muna kay Emma. Pero chika lang yun walang katotohanan yun, chika lang. Si Budol daw, siguro ayun yung isang regrets ng 2023. Actually, yung 2023, yung inaugural edition, si Budol talaga yung bet ko si Herlin Budol talaga Pero biglang bumulaga si Nikki Demura, no? Kasi nabulag tayo sa ganda ni Nikki Demura As in, bulag tayong lahat Tapos pagdating niya sa mismong MGI nung 2023, wala palang personality, no? Kaya parang ayun din yung isang sayang, sana binudol niyo na agad ng 2023. Kaya guys, ang kailangan din pala natin MGI yung may personality hindi yung laging tahimik, hindi introvert. Alam niyo yan, ang kailangan sa MGI PH hindi mahiyain. Ganun yung ginawa ni CJ last year Pag sinabing rampa, rarampa. Pag sinabing hawi ng book na gano'n. Yun. When is Miss Grand? August. John, sa pag-usapan namin yung kanina, yan ang pinakauna kong topic. Ano pong chika kay Mr. Netherlands kaya hindi umusad sa top 5? Malamang behavior, attitude, ganyan. Ganun naman lagi. Pag yung isang candidate malakas, tapos hindi umabante, hindi umusad, malamang may problema yan sa attitude. Personality, attitude ang problema na. You think sasali pa ba si CJ sa MUP or wag na? Wag na po, Ansel, wag na. Masisira yung masisira yung career. Baka ma-dethrone as MGI. Guys, anyways, mahina ang internet namin pag gantong oras. Hindi ko rin alam sa PLDT. Pag gantong oras, nawawala siya, sumihina siya. So, naka-data na lang ako. Data na lang to. Laban Anita, sabi ni Julia MP. Pero marami pa rin Team Anita ngayon Hati-hati talaga tayo. Kasi pag nagbabasa ako ng mga comment section, hati talaga ang gusto ng mga tao. Team Anita, Team Emma. Isa pa sa pinagkaibahan ng dalawa, kung gusto nyo ng bagets, si Anita. Bata, bagets. Kung gusto nyo naman na medyo matured na women, ganyan, edi go for Emma. Kasi si Emma talaga yung nandun sa borderline, 30 years old. Kasi di ba nag-lift ng age requirements yung MGIPH, kaya nakasali tong si Emma. So, yun, kung gusto nyo ng hindi bagets, medyo thunders. Pangit naman yung term ko, thunders. Edi go for Emma. Kayo nang bahala. Pero, gaya na nangyari recently, na bagets yung nanalo. Bagets si India, di ba?
Bagets pa, bata. So, baka nahimasmasan si Uncle na ayaw niya ng bata. Yung mga ganun. Kasi nga guys, ang pinag-uusapan na natin dito yung mananalo sa MGI mismo eh. Hindi na sa MGI PH. Kaya, yun. Gusto natin ipadala as much as possible yung level talaga sa gusto ng mismong MGI PH. Kaya nag-aaway ang mga pageant fans ngayon. Pero yun, 50-50 pa rin ang mga pageant fans. Hindi naman 100% Emma Tiglaw. Pero based sa nakita natin kahapon, malakas talaga si Emma. Sabi ni Julia MP, back-to-back Zambales nga ba? Ayun po ang titingnan natin. Mix Meiji Cruz ka lagi ng Meiji Cruz. Kamukha ko ba si Meiji Cruz? So, ayun po, unstable na naman ang internet natin. Si Arceo daw. Ano daw nangyari kay Arceo? Guys, ano masasabi nyo kay Arceo? Mukha na bang kaya makakuha ng corona ni Arceo? Kasi ako nakikita ko pa lang siya ngayon, hindi talaga pang MGI eh. Wala talaga ako makitang pang MGI kay Arceo. Pwedeng Asia Pacific, Face of Beauty, pero hindi ko talaga makitaan ng MGI. Kayo ba? Pero panigurado makaka-corona yan. Makaka-corona yan. It's either Asia Pacific or Asia Pacific or tong isa? Face of Beauty. Lalo na yung Face of Beauty. Kasi nga Face of Beauty nga, diba? Face. If back-to-back lang din for MGI, best choice si Emma talaga, no doubt. Talaga ba din? Favorite pa ba din si Emma nung 2019? Kasi ako nung 2019 sa Binibining Pilipinas, bet ko sa Emma. Akala ng karamihan na makukuha ni Emma Miss International. Pero ako, nung sa listahan ko, supranational siya. Si Emma nung 2019, supra. Kasi ang international ko nun si Vicky, ang MGI ko si Emma, si Gazini, ang Globe ko si Leren. Si Leren lang ang nakuha kong nung time na yon na tama. Tapos, ang Miss Universe Philippines ko, Patch Magtanong, nung last year. Kasi si Raysham Said nung time ng 2019, bumulaga lang naman yun eh. Hindi mo alam kung saan nanggaling yun si Raysham. Kaya, yun. Kaya bet na bet ko talaga si Emma. Though nung 2014, napanood ko na si Emma sa Binibining Pilipinas 2014. Bata pa siya noon. Kaya nung bumalik siya ng 2019, iba na yung ingay ng pangalan niya. Tapos bumalik siya ngayon, ganyan. Kaya iba pa rin talaga yung pangalan niya. Siya na pag-usapan na rin po namin kanina. Ayun nga po, maganda yung transformation ni Shannon ngayon. Gustong-gusto ko yung styling niya kahapon. And, ayun nga, sabi ko nga magkaka-rematch sila ni Michelle Arceo. Tapos sabi ko rin kanina na kaya hanggang RHA, second top crown for Shannon Tampon. Napatunayan na rin naman ni Shannon Tampon ng loyalty niya kasi galing na rin siyang ALB Circle of Pageant. First runner-up siya ng inaugural edition. So, kaya rin kumoronanan. Pero guys, ngayong taon, mahirap talaga banggain si Emma Tiglaw tsaka si Anita Gomez. Kailangan natin ng malaking milagro para mabangga natin itong dalawa. Sabi ni Ain Soterio, Canada Dark Horse, ayan yung nabanggit ko din yan kanina. Sabi ko sa lahat ng mga first time natin nakita kahapon, yung mga hindi natin pinag-uusapan, yung mga hindi natin kilala, siya yung pinakaangat. Siya na. Si Filipino Community of Canada. Yes. What if si Emma daw ang RHA, hindi na rin kaya ng edad ata, Akio? Hindi lang ako sure, Kaya parang si Emma, MGI or nothing. Kasi yung the rest of the titles, may age requirement na hindi na ata kaya ng edad niya. Not sure lang ako, Nung wala pa si Emma, may bet na si Papa Nawat. Sinong bet niya? Sinong bet niya? Twingsilog. Sabi ni Twingsilog, bakit daw nag-MGI si Emma? Sinagot niya yun sa press con na bakit daw MGI. Nung nag-lift daw ng age requirement ng MGI, dun siya biglang nagkaroon ng, para nabuhayan siya ng loob kasi nga nagkaroon siya ng opportunity na pwede pa pala niyang ituloy yung pageantry niya kasi nga ang pageant daw ay kanyang home. 'Di ba? Sinabi niya yon. Tapos, feel niya na parang pang-Miss Grand siya ngayon. Parang ganun. Pero naniniwala ba kayo sa sagot niya? Kasi mas naniniwala akong may bulong.
Anyways, Lou, out of topic kuya. Ibang ingay sa Araneta before unlike ngayon. Actually, no, ito nag-umpisa tong MGI. Yang iba yung ingay ng MGI PH, no? Kung compare dun sa Binibining Pilipinas, nitong nangyaring Binibining Pilipinas. Wala ganun talaga eh. Ito yung title na inaano natin ngayon eh. Ito yung title na maingay eh, MGI PH. Kaya kung nasan tong MGI, kung nasang organization to, doon talaga tayo tututok. Kaya kahapon, talagang trending sila. Kasi inaabangan natin yung pageant. Kaya ngayon din yung sabi ko, pag nagla-live tayo ng Binibining Pilipinas, makakuha lang naman ulit ng corona ang Binibining Pilipinas. Bumalik sa kanila yung MGI, ganyan. Ano din naman yan? Iingay din ulit. Babalik din ulit. Sabi ni Dane, bet ni ALB si Emma. Kaya sure win yan. Baka nga, siguro, alam nyo na naman yan. Huwag na tayo maglokohan ulit. Pag mga ganyan na nangyari, biglang may lumitaw na lang na hindi mo alam kung saan ang galing, tas malakas. Alam nyo na ibig sabihin na, hindi naman tayo bago ng bago dito. Tas yung mga late dumating, yung mga dumating ng late, tapos malakas, inaabangan. Para naman tayong bago ng bago. Alam nyo na yan. Ngayon, magkakaalaman tayo sa finals. Pag hindi siya inanalo, hindi pala totoo yung hinala natin. Hindi naman itataas ang age if hindi bet, di ba? Alam nyo na yan, dugtong-dugtungin nyo na lang yan. Matatalino tayo. Hindi naman tayo mga pinanganak kahapon. Matatalino tayo dito. Pag dugtong-dugtungin nyo na lang yung mga nangyayari. Well, pabor naman sa atin kaya masaya tayo. Ako wala naman akong problema. Kasi, tama naman eh. Pabor naman tayo eh. Siguro kung hindi sa atin pabor, malungkot tayo. Ay, sayang. Ba't sumali pa to eh? Gusto ko tong isa. Ganun. How about the grand entrance ng frontrunner sa opening? Ayun pa, di ba, Chester? Di ba? Grand entrance ng mga frontrunners. Wala ganun talaga eh. Kaya nga pag wala, advantage talaga yun ng mga candidates, guys, pag frontrunner. Advantage mo pag frontrunners ka, hindi ka may chapwera. Pero syempre, nandun pa rin yung, yung parang awkward silence dun sa mga ibang candidates na hindi napapag-usapan. Parang, ay, si ganun. Nandun, ganun. Wala ganun talaga eh. Alam mo na yan, dapat, umpisa pa lang, sumali ka, kakalabanin mo tong mga to. Alam mo na dapat yung mangyayari. Kaya, okay lang yan. Baklain mo na lang, umeksena ka na lang sa susunod. Eksenahan mo na lang. Kaya nakakatawa yung ibang umeksena. May mga candidate doon na parang mga hindi pa kilala. Pero umeksena talaga nung bibigyan na ng sash. Pakilala ka na lang. Makikilala ka din. Sabi ni Lou, grabe yung Emma Tiglaw, parang reigning queen. Opo, ganun nga din yung naramdaman ko eh. Yung parang reigning queen na sumayaw sa harapan. Yung naki-production number. Iba, no? Iba yung, eksena. Sabi ni Ain Sotero, marunong pumili LV, back-to-back ang habol. Yes, correct po. Kasi nga po, back-to-back ang habol natin. Ang susundan mo, guys, CJ Opiaza. CJ Opiaza. Hindi ka dapat pababa. Dapat pataas tayo. Correct, sa Ain Sotero. Eto, sabi ni Biggs, hindi ba ayaw ni Nawat ng Tisay? Baka maging Romber, tatamundong lang si Emma. Gusto niya mukhang Pinay. Actually, yan din ang alam natin na pag Pilipina ka, dapat mukha kang Philippines, so morena, ganyan. Sinabi rin niya ni Nicole Cordova sa interview niya. Ngayon, Tisay si Emma. Ayan ang hindi ko masasagot, Migs. Tingnan na lang natin. Pero ang gusto ko kay Emma kasi, ang tangkad, tsaka international appeal. As in, hindi nalulukob. Ayun ang hindi ko alam kung uubra ba yung ganyan. Baka magpatan, Migs. Anita versus Emma na to. Yes po, Shab. Anita versus Emma. Pangitan-pangitan na. Pero pure Pinay si Emma. Pure Pinay siya. Siya lang yung mga nasa side ng Tisay. Kasi wala naman, di bang pure Pinay? Lahat tayo, di ba, nalahian ng kung ano-ano. Basta nasa white side lang siya ng mga Pinay. Oo, pure Pinay siya. Tanong ulit natin.
Sama mo ako sa coronation, Carl. Sige din, PM ka lang. Eh, hindi ka naman nagre-reply, paano ko tayo sasama? Emma Merin Tiglao, Miss Grand Philippines, sabi ni Makoy. Dark Horse, tuwing silog, ang Dark Horse ko na Nikki Buenafe. Si Nikki Buenafe na yung pinaka-Dark Horse ko na kunyari, kasi ngayon, ang nakikita rin naman ng mga pageant fans, mga pageant fans na rin naman ng mga nagsabi. Nakikita ko sa mga edits, Emma Tiglao, MGI, Anita Gomez, RHA. Parang ganan. Shannon Tampon, may corona. Kung hindi si Shannon Tampon, si Michelle Arceo or si Beatrice Maclellan, silang 5 yung may mga corona. Pero pwedeng maalis dyan yung isa, tas palitan ni Nikki Buenafe. Kung maglalagay ng isang fresh face, parang si Nikki Buenafe yung makakakuha. Kaya kung gagawa kayo ng hot picks, isali niyo si Nikki Buenafe. Kasi mukhang ang ilalagay na fresh faces diyan. Gustong-gusto ko guys ilagay yung Margaret Britton. However, Margaret Britton kulang talaga. As in, yung sa press presentation kahapon kulang. As in, kailangan mo ba makitaan ng fire? Nang gusto ko to. Yung gusto ko yung ginagawa ko, yun yung kulang kay Margaret Britton. Pero ang ganda niya. As in, maganda siya. Ayun lang yung kulang. 4 lang ang corona. Again, 4 lang ang corona, ha? 4 lang. Meron tayong Emma Tiglao, Anita Gomez, Shannon Tampon, Michelle Arceo. Sino pa? Sino pa nakalimutan natin? Nikki Buenafe. Papatumbahin mo yon. Sino pa? May nakalimutan pa tayo. Basta 4 lang, ha? Papatumbahin mo yung mga yon. Ngayon, para mapatumba mo yung mga yon, kailangan magpakitang gilis ka. Kailangan dun pa lang sa press presentation pa lang kahapon, kailangan nakitaan ka na talaga ng Hindi uubra yung ganda lang, ha? Hindi umuubra yung ganda lang. Alam nyo yan. Si Sofia Santos last year, talagang binakla niya talaga lahat, kaya umariba yon. Si Margaret Britton, ganun. Margaret Britton. Si Anne Margaret, yung Quirino, ganun din yon. Magaganda sila pero talagang binakla nila. Kasi nga, hindi umubra, ang ganda lang. Kaya hindi ko pa muna siya mailagay sa Kaya gawa ko kay Nikki Buenafe. Medyo uncomfy daw sa fears. Parang may holdback yung performance niya. Again, ang nilalabanan MGI, ha? Hindi uso ang holdback sa MGI, ha? Lahat dapat ginagawa. Kung kailangan tumambling ka dyan, mag-split, mag-bending, kailangan gawin yun, ha? Hindi pwedeng introvert. Kaya hindi ko lang siya mailagay. Si Shannon nandyan pa. Si Shannon ang lakas din. Di ba? Di uso when no to pick. True, dapat lahat ginagawa agad. Hindi tayo MUPH. Sa MUPH may holdback eh. Kailangan holdback tayo. MUPH to. Pagdating sa MGI, wala. Wala dapat. Shannon versus Emma daw, feel ko, sabi ni Pusang. Si Shannon, malakas din yung hope ko kay Shannon. Nag-hope din ako sa kanya na sana mga corona na siya. Kasi, ayun nga, dalawang balik na niya ngayon sa ALV eh. Kasi si Michelle Arceo, kung hindi siya maka-corona, okay lang. Kasi si Michelle Arceo, 2 beses na naka-corona sa ALV Circle of Pageants. Nag-environmental na siya, nag-RHA na siya. Ngayon, kung hindi siya maka-corona, parang sa akin, okay lang. Kasi nabigyan na siya nung una pa lang. Yun. Kung tutusin, mas malakas si Shannon ngayon kaysa kay Michelle eh. What do you think about Nueva Ecija? Ay, yung nga po na sabi ko na kanina yan, Eliza Jeronimo. Okay lang for me. Okay lang. Ilalaban ni Shannon ng Bulacan. Sabi ni Bading Vin. Bading ka ba, Vin? Charot. Davao Region po. Eto na nga din eh. Wala eh. Pumasok kasi itong mga to eh. Yung una, sabi ko si RHA na Davao Region. Sige, si Davao Region, di ba? Si Angeli Pasco. RHA na si Davao Region. Sige, perfect to. Eh wala, naglabo-labo sila kahapon eh. Ang daming pumasok eh.
Sabi ni Kim De Vera, Ate Shoda daw si Shannon. Sino ba nagsabing Ate Shoda si Shannon? Sino ba nagsabi? Tsaka guys, si Shannon ay first runner-up ng 2023. Alam natin na mga first runner-up ginagawa siyang reserve sa mga pageant. Parang, pag first runner-up ka, sumali ka ulit, ikaw na yan. Magkakaroon ka ng title. Kahit ano yan, basta magkakaroon ka ng corona. So, baka naman mabigyan. Feeling ko mabibigyan yan si Shannon. Baka nga mag-RHA pa yan eh. Ang dami ding puteri beauty sa MGIPH. Sabi ni Migs. Pag puteri beauty, yung mga Pinay na Pinay, tama ba? Si Migs talaga, oh. Uy, magaganda mga puteri beauty kung baka nakakalimutan mo, Bigs. Migs, baka nakakalimutan mo, lumaki tayo sa puteri beauty ng Binibining Pilipinas. Lahat ng mga Binibining Pilipinas candidate na nilakihan natin, puteri beauty. Ayun ang kinalakihan natin. Late na lang yung mga yung mga Pia words ba? Catriona Gray. Kuya, sinong Pinay Queen ng MGI ang pwedeng itapat sa height? Kuya, sinong Pinay Queen for MGI ang pwedeng itapat sa height? Yung Mala Brazil. Pinay Queen for... Guys, yung ngayon si Emma na. Si Emma na, yung ngayon. Although maliit si Emma sa 5'9", pero pag sa Philippine standards, matangkad ang 5'9", higante yon. Kasi ako nga, hindi ako 5'9" eh. Jet, thank you, Jet. Blooming daw. Jetology, thank you. Emma for Grand. Shannon from Caloocan ng 2023 to Bulacan ngayon 2025, sabi ni Bading. True. Migs, Puteri Beauty yung mga Cheryl Velez. Ganun bang ibig mo sabihin ng Puteri Beauty? Okay, gets ko na. Akala ko pag Puteri Beauty, pag Puteri Beauty, yung very Pinay. Ganun pala. Sorry, hindi ko alam. Hindi ko alam ganyan pala yung humor pag sinabing Puteri Beauty. MGI, MRHA, Shannon Phobie. Ay, Shannon Face of Beauty pwede. Nikki Asia Pacific. Ano to? Hindi. RHA, Shannon Phobie, Nikki Asia Pacific, Anita. Sige, tingnan natin to Height matters daw. Kahit sinasabi na hindi. Sabi ni Kaki. Totoo. Natanggalan ng bracket si Dane. Charot-charot ka, Dane. Dane, alam mo may kamukha ka sa office namin. Akala ko ikaw yun. Kasi Dane ba to? Akala ko si Anita na pero bumulusok pa si Emma. Pumasok. So, anong ibig sabihin pag may bigla-bigla na lang pumasok dyan na hindi mo alam kung saan ang galing? Alam mo na. Alam mo na yon, okay? Gawa ng content ng puteri. Sige, Mix, gagawa ako. Sige. Sa Philippine pageantry, ang puteri beauty daw ay blah, 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 blah. Gagawa ko, tapos lalagay ko mga example. Baka mabash tayo, Mix, eh. Kasalanan mo yan, eh. Ganito pala yung ibig sabihin ng puteri beauty sa gay linggo. Ang puteri beauty daw, nakakaloka ka, Mix. Wag lang puteri Indonesia. Putri pala, putri. Baka yung magagalit na naman, putri daw. Hindi, siya, nasa Alabang ako. Nagma-microsite ako sa Alabang, on-site. Di ba malapit ka doon? Kasi Cavite area ka ata. Sabi ko, si Dane ba to? Baka nakakarating ng Alabang si Dane sa Philinvest. Ngayon, Femina na ampeg. Sabi ni Jet, Femina India. Correct, Femina India. Femina India, Jet ba? Oo, mga ganun na yung ganda. Nung nalaman ko sa sali si Emma, Anita pa din ako. Pero nung press con, iba talaga ang aura niya. Diba, Abby, iba talaga. Iba talaga. Pero malay naman natin, no? Magkagulatan tayo. Tayo mismo, mga pageant fans nagulat tayo, ay hindi binigay kay Emma. Mamaya pagdating ng August, no? Ay hindi binigay. Iba yung nanalo, no? Baka magkagulutan tayo. Any thoughts for me? Bakit ba dapat? Naka-extension ba si Emma nung rehearsal? Yes po, naka-extension si Emma nung press presentation. Ang ganda nga ng pagkakalagay, hindi halata. Kung sino man yung naglagay sa kanya ng extension or hairstylist niya, ang ganda.
Mukhang natural na natural. Naku din, ganyan ka naman din. Witness ka pa dyan. Dami din kasi maganda, sabi ni Jay. Yes. Kahit hindi umiksenan todo si Emma sa press con, ramdam mo talaga. Oo, no? Iba, no? Tas di ba, nag-host nga si Emma, news anchor. Tapos may ano siya, may segment dun sa Net25, yung kada umaga. Tapos di ba ini-interview niya yung mga girls. Marami na siyang na-interview ng mga beauty queen. Kahit yung tatlong reigning queen, in-interview niya dun sa kada umaga. Tapos ang ironic lang, kahapon, siya na yung contestant. Contestant siya. Sumasayaw-sayaw siya doon, no? Parang siya yung nag-i-interview ng mga candidates, ng mga artista, tapos bilang sumasayaw-sayaw siya doon. So lahat talaga, nagba-back to zero talaga. Hindi kahit ganito ka na, sikat ka na or what, ikaw na, lahat pagdadaanan mo ulit. Babalik ka sa umpisa. May chance ba na hindi pagtabot ni Papa Nawat ang back-to-back sa atin? Kahit malakas ang ilaban. Back-to-back. Ano ba sa tingin mo, Swap? Sa akin, basta nagustuhan niya yung Philippine delegate. Gustong gusto niya. At nadala sa usapan. Bakit hindi ibibigay ang back-to-back? Diba? Basta okay yung Philippine delegate. Ako okay ako kay okay ako kung si Emma kasi sikat nga people's queen. Sikat sa Philippines. Yun lang naman yung gusto ni Nawat Sikat sa Philippines. Sikat na beauty queen. Yun lang naman lagi gusto niya Sikat na kontesera. Ganyan. Tapos syempre, ire-realign na ni Emma yung performance niya, hindi na pang MUPH. Baklaan na rin. Madali na kay Emma yun. Nung tinanong daw si Emma, parang mas mukhang host ng MGI. Yun nga po yung di ba, may mga sa kanya, inag-interview, ganyan. Parang siya yung host ng MGI Ganun siya ganun kalakas yung presensya niya. Parang dalan-dala niya lahat. As in, dalang-dala niya. Emma for the win. Kaya what if umulan ng pera sa Pilipinas? Ay, masaya yun. October. Gusto natin yan. Kung sasali ka ng pageant circle, bakit hindi sa Putri? Hindi naman ako makakasali dun sa Putri kasi hindi naman ako Indonesian citizen. Pero, wag natin kalimutan na ang Puteri or Putri last year, sila ang pageant country of the year at ang local pageant of the year ay ang Putri Indonesia. Huwag natin kakalimutan 'yon. Din October birthday ko. Sige, Din, happy birthday. Pwedeng iba na lang ang gift din. Charot. Iba yung confidence niya. Ito sabi ni Coach Franz. Iba yung confidence niya. Enjoy siya and slay lang ang slay. Kaya nga nakakatuwa Kaya nga nakakatawa siya panoorin kahapon. Kasi parang siya na yung nagdala ng show. Siya yung overall in charge sa show. Ganun nga yung gusto natin sa MGI, yung hindi mahiyain. Yung eksena talaga. Tapos sa performance pa nila, yun nga, litaw na litaw. Kaya ang saya-saya. Pero syempre, nandun pa rin naman ako kay Anita. Kasi naman, sobrang genuine na ni Anita. Bet na bet ko yan. Isa yan sa mga sobrang genuine and humble na beauty queen na nakilala ko. Anita Gomez. Kaya sana, kung hindi naman MGI, sana second top crown. Kaya support pa rin naman tayo kay Anita Gomez. Anita or Emma? Anita versus Emma. Haha yung Sash Factor. Ano daw? Sash Factor Himod. Uy, tinanggap ko na nga na silang pageant country of the year last year. Gumawa pa nga ako ng video nun ng content. Tinanggap ko ng maluwag sa aking puso. Indonesia. Bakit pala wala ang ano to? Ako kahapon, hindi po ako naka-attend actually. Bakit Akio? Nasa trabaho ako. Ang trabaho ay nakakasira ng pagpa-pageant. Pero kailangan ko magtrabaho kasi baka naman kasi pageant now, ligwak sa trabaho later.
Parang naiiyak ako kay Anita, sabi ni Migs. Actually, ako din nalungkot ng bahagya. Kasi nga, di ba, Anita na nga tayo nung umpisa. Bigla naman dun si Emma, bigla-bigla. Wala ganun talaga siguro, Migs Ganun ata talaga yung buhay. Pero at least makaka-corona naman yan si Anita. Ngayon, pag nakaka-corona, pwede naman ulit bumalik. Sobrang bagets pa ni Anita. As in, bagets. Kailan ba laban ni Omay? Actually, hindi ko rin alam ano nangyari doon sa Universal Woman. Nasa maling pageant si Emma. Jet, bakit mo pala nasabi? Jet, ito si Jet. Ayan, kabatch natin yan. Jet, bakit mo nasabing maling pageant yung nasalihan ni Emma? Hindi mo ba siya nakikita for MGI? Guys, sorry sa internet ko Gantong oras yung PLDT talaga naglolo ko. Data na lang to. Oy, naka-GOMO ako. Yung GOMO ko, Anli siya. Hindi, Anli ba? Basta hindi siya na-expired. Ito, GOMO tong, yan, yung gamit ko. MUPH mold kasi si Emma. MUPH mold. Paano MUPH mold? Mas gusto mo siya sa MUPH. Ganyan. Noong 2019, kaya ganun yung performance ni Emma. Kasi may mga nagko-compare May mga gumagawa ng edits. Performance ni Anita sa Miss Universe Philippines versus performance ni Emma. And natural, may holdback yung performance ni Emma nun. Kasi yung MUP, nung 2019 sa BBP, gusto niyang manalo ng MUPH. Kaya ganun yung performance niya. Ngayon, panigurado, i-re-realign naman ni Emma yung sarili niya. I-MGA niya yan. Tapos nakikita mo siyang pang Miss Universe Philippines. Tingnan natin ngayon. Ang hirap din kasi manalo sa Miss Universe Philippines kasi. Talagang titingnan mo muna kung sino yung makakalaban mo dun bago ka manalo Hindi basta-basta Kaya kahit ako kung ako yung kontesera, tapos sinabi sa akin sumali na ako, isasali na talaga ako sa MGIPH. Same Jet, parang nasa maling pageant nga si Emma, sabi ni Biggs. Pero hindi ko naman siya nakikita sa Miss Earth. Tanggap ko na sa Miss Earth na yung mga bagong queens pang Miss Earth. Ganyan. Miss Cosmo na lang daw si Emma, sabi ni Jet. Ganun mo siya nakikita. Yung iba kasi nagdadalawang isip rin talaga mag-MUPH kasi ang laking sugal talaga ng MUPH ngayon Hirap manalo. Walang kasiguraduhan sa MUPH. Kahit sikat ka, di ba? Ikaw yung sikat, pero yung lahat pwedeng hindi ikaw Nice move din kay Emma, sumali siya sa walang masyadong malakas. Sabi ni Pusang ina mo. Totoo. Pero kunyari nagpakita pa to si Gabi Basiano or si Gazini Ganados. Kung natuloy itong mga to, baka tagilid ba tayo kay Emma? Laban-laban talaga to. May Cosmo pa. Opo, lalaban pa si Chelsea Migs. Si Michelle Arceo para kaya niyang laruin MGI. Baka babawi siya sa mga susunod. Sabi ni Dose of Jezreel. Actually, naawa na rin ako kay Michelle Arceo Kasi pangatlong balik niya na yan sa ALB Circle of Pageants. Pero hanggang ngayon, mukhang tagilid pa rin talaga for MGI crown Feeling ko nag-giveaway si Gazini, sabi ni Pusang ina mo. Pusang ina mo? Sumali sila sa MUPH, tas kalaban niya si Ileana. Actually, itong si Emma, ang bali-balita dyan, dapat sasali naman talaga sa MUPH yan. Kaso laging nakikitunog. Laging nakikitunog kung sinong kalaban. Ganun ang chika Ano lang naman. Chismis lang naman. Wala naman nakapag-kumpirma. Pero ganun ang laging chika dyan. Laging nakikitunog lang. Kung sino yung mga sasali. Ngayon, pag may ay mukhang malakas to, umaatras. Kaya nga napangalanan siyang cloud chaser, di ba? Pero ngayon, totoo na talaga. Sabi ni Christian at Jorn, niligawan talaga daw ni Arn. Kaya namuban deadline. Tingnan natin kung siya yung mananalo, di true ang chismis. Sa Miss International Queen na lang. Bakit naman Miss International Queen? Speaking of Miss International Queen, guys, MIQPH, kung fan kayo ng MIQPH, libre lang ang ticket.
July 4 ata, ito ng Friday or Saturday. Libre lang ang ticket sa Mall of Asia Arena. Oo, nakakatuwa yun kasi tuksaan yun. May mga nakakatuwang candidates dun eh. Yung mga parang mga ano, yung mga hindi usual na candidate from MIQPH. So nakakatuwa. Tapos kung fan kayo ni Kirk, kasi gusto ko na makita si Kirk, ganyan. Kirk Pupiolek. So mukhang battle siya versus Kirk Pupiolek and Ann. Sino to? Si Ann Quineso. Ann Lorenzo. Ayun, Ann Lorenzo. So sila, mukhang sila lang naman dalawa maglalaban dun eh. So nakakatuwa siya panoorin kung may time kayo. Kasi libre lang siya. Ang galing nga eh. Libre lang na Mall of Asia Arena. Specs, EO lang to, Beb din. Ano, yung signature nilang ano, EO. Nakakasilaw kasi yung ano, yung ring light. Wrong na nag-comeback si Emma, sabi ni ABC. Bakit? ABC, dinidiscuss na namin dito kanina, tama yung ano niya eh, kasi wala namang gaanong malakas eh. Kasi ikaw naman wrong. Bakit wrong? Mimi, magaling sumayaw. Ano, Lars, magaling sumayaw. Kakanta daw ng Reyna si MMD sa MGI. Bakit Jet? Bakit kakanta ng Reyna? Associated pa ba si ano, MMD sa ALB Circle of Pageants? Feeling ko magiging performer si Dia. Si Dia ang kakanta nung Ganda-gandahan. Anong say mo sa Grab? Ano? Anong say mo sa Grab na daw ni Emma ang MGI crown? Ay, kanina pa namin pinag-uusapan, Neil Armstrong, nahuli ka na. Ayan nga po, malalaman natin sa August kung totoong haka-haka ng mga taong bayan. Pero wala namang problema kung siya. Wala naman tayong problema. Kilala niyo po ba si Extra with Del? Yes po, ventilador. Kilala ko daw ba si Extra with Del? Ang nagiging issue kay Extra with Del ngayon, minsan walang preno ang bunganga. Tapos maraming natutuwa sa kanya kasi nga walang preno ang bunganga. Natutuwa sila sa humor ni Extra with Del. Pero minsan sobra na din, especially pag ang tinitirada niya yung mga babae. Na bakit ganito yung sinasabi niya sa babae, yun. Minsan sobra na, minsan naiinis tayo sa mga pageant vloggers, content creators na mga Pinoy, binabash natin kasi ganito yung sinasabi. Pero bakit pag ganun hindi natin, alam niyo yun, hindi kayo naiinis, ganyan. Hindi niyo nire-report pag mga ganung eksena. Pero pag Pinoy, asar na asar kayo. Kunyari ako may mga nasabing mali, ganyan. Asar na asar kayo. Pero pag si Miss Del or Kineso with Del, hindi kayo na ano. Mas grabe nga yung mga sinasabi nun. Sabi ni Dane, makakahanap dito ng katapat. Pag ang naano niya, mga Indonesian pageant fans or Thai pageant fans, marami. Baka i-report yung page niya. But anyways, hindi ko naman siya pinapanood kasi nadadaanan ko lang naman. Pero minsan sobra na. Lalo na yung mga sinasabi niya kay Iliana. Yung mga sinasabi niya, nakakatuwa. Kasi ganun yung nagigets niya tayo. Yung humor na pambakla, pangkanal, nakakatuwa. Lalo na pag sinasabi niya sa Iliana, fake boobies! Nakakatawa-tawa ka ng tawa. Pero kung kilala mo, kasi kilala natin si Iliana eh. Pag kilala mo yung taong sinasabihan, masakit din. Nakakairita. Missy, pag mo ano pong work sa umaga. May corporate job ako, Luis Apandi. Corporate job. Itong pageant Kineso. Ganyan. Minsan nagla-live selling pa ako sa mga brands. Kailangan kumita ng pera. Hindi kasi pang MJ Cerceo, pang MUP siya. Very classy. Oo nga, no, ba't hindi try ni Arceo yun? Ibang pageant. Ayan, sabi mo nga pang MU. Oo, ang klase niya tingnan. Or binibini. Dapat magbibini-bini yan ng 2022 eh, kaso nag-back out. Oo, hindi ko talaga siya nakikita ang pang MGI, pero maganda siya. Iba yung dating niya. Oo nga, no? Ba't kaya hindi niya i-try? Parang pang world si Arceo. Anita like CJ performer, pero si Emma like Rachel Gapta na Diyosa, lakas ng aura. Sabi ni Stella. Oo, pwede din, pwede. Oo, tama. Na parang si Rachel Gapta daw, nakikita niya na parang si Emma, parang si Rachel Gapta. Na hindi siya performer, pero pag nakita mong ganito,
Diyosa. Guys, maganda si Emma ha. Maganda siya as in. Lalo na nung bata-bata pa si Emma. Kasi nakita ko na yung 2014 pa binibini. Tapos 2019. Yung hindi pa uso yung mga turok-turok. Ang ganda niya. Natural na ganda. If ever ba sumali si Iliana sa MGA PH me, sure win na. Depende sa kalaban dyan. Depende sa kalaban, tsaka depende pag niligawan. Cherry. Bibigay kaya ni Nawat ang back-to-back kung si Emma ipadala. Pwede naman, Christian, not sure. Depende pa rin sa kalaban. Mamaya malakas pala yung mga Latina, ganyan. Pero kung nalalakan si Uncle, bakit hindi? Basta para sa akin, tumama na si Emma sa 5Bs. Siya na yung 5Bs. Behavior, beauty, business, kung ano pa, ano pa ba? Basta tumama na siya doon. Tapos, ang tangkad pa. Gusto nga natin matangkad eh. Ako, lagi ko naman sinasabi, matangkad. Tumama pa yung tangkad. May laban pa ang Bicolandia. Actually, nabanggit ko na kanina, Rog. Magtitim replay ka, Rog. Overqualified daw si Emma sa MGI. Sabi ni Christian, not Dior. Sucks lang. Pambangka versus Zambales ulit, sabi ni GNC. Okay. Basta yon, Pampanga versus Zambales, pero nilulook forward ko pa si Shannon Tampon, Nikki Buenafe, Bea Macleland. Yan si Michelle Arceo. Tingnan natin kung makakakorona, kung ano pa, kung kaya pa ba makakorona. And, yun. Don Judo, na banggit ko na yung thoughts ko kay B Extra with Del. Magtitim replay ka na din. Nag-host na si Nicole Cordobes. Yes, kasama niya si Zian Lim, 2018 ata. Zian Lim and Nicole Cordobes sa Myanmar. Yung lumaban si Eva Patalinhug, sila yung host. Pampanga naman this time. TikTok's fine. Face of Beauty, QC or Tagig daw, sabi ni AVD. Pwedeng si Nikki Buenafe. Feeling ko si Nikki Buenafe yan. Iba yung freshness ni Nikki Buenafe. Tsaka normally, ang Face of Beauty, binibigay siya sa kilala naman. Pero pasikat pa lang. Like si Jen Bilasana nun. Pasikat pa lang si Jen Bilasana nun eh. Galing siyang binibini. Tapos ang ganda ng beauty. Fresh. O, Face of Beauty ka. O, mukhang mataas ang chance ni Nikki Buenafe doon. Sa Face of Beauty. Tapos ang ganda ng presensya niya, ng aura. Di ko rin na-expect yun sa kanya. Nagulat din ako sa kanya. Minsan pong pageant ang Miss Intercon nasa Mutya. Ongoing pa lang ang searching ng Mutya ngayon eh. Mutya ng Pilipinas. Top crown nila yan eh, Intercon. Sana talaga itong Intercon di na umalis sa binibini eh. Yan tuloy. Nawalan sila ng ingay. Hi po. May chance po ba si Ana Lacrini sa Miss International? Ano? Ana Lacrini? Ano yun? Ann Patricia Lorenzo. Pero guys, malakas si Kirk Populek. Talagang mahirap sayangin si Kirk Populek. Ngayon, si MIQPH, kung gusto nilang ibigay muna kay Ann Lorenzo, tapos sumali na lang si Kirk Populek ulit, pwede nilang ibigay kay Ann Lorenzo. Yung parang, sige, ibigay na muna natin kay Ann Lorenzo kasi parang last chance na niya. Pasalihin na muna natin sa MPO. Ibigay na natin. Pwedeng mangyari yon. Pero para maitsapwera si Kirk, mahirap itsapwerahin si Kirk Populek. Parang eto na eh, nandyan na eh, ba't hindi mo pa binigay? Mahirap siyang itsapwerahin. Kaya mukhang Kirk Populek siya sa weekend. Tsaka bago yung organization ngayon, bago yung owner ng MIQPH eh. Si Sir Ted. Baka, syempre gusto niya, yung unang winner ng organization niya, talagang talagang kabog. What year po ang best
BBP edition ever. At 2018 na, Catriona Gray. Kasi si Catriona Gray, alam nyo namang inabangan ng lahat yan eh. 2018. Ano masasabi mo kay Anita? Nasabi ko na John Kervin. Team replay ka na rin. Guys, i-replay. I-upload ko na lang din to sa YouTube. YouTube, Carla Yola. Naka-edit na naman to. Wala na mga dead air. Ine-edit pa naman siya. Pero nandun na lahat ng mga thoughts ko. Again, Carla Yola, YouTube channel. Thoughts po kay Mikay Bautista. Ano man thoughts ko kayo? Ay, gandang-ganda ako dyan kay Mikay Bautista. Sana ano ba yon? Sana wag niyang hayaan yung sarili niyang maging chipipay. Kasi di ba iba mga ngayon, trans, parang na-associate na chipipay, squammy, ganyan. Sana niya yung sarili niya, ma-maintain yung pagkaklase, parang sina Lars, ganyan. Kasi malaki yung future niya in pageantry. Yung mga ganun. Bet na bet ko yan eh. Kamukha ni Rabia. Siya yung susunod eh. Yung susunod sa mga Lars Pacheco. Tama ba? Lars Kineso. Siya na yung susunod. Ayun. Kevin. Yes, sobrang fresh ko talaga, Kevin. Ako lang, baka mukha ni Michelle Arceo si Gretchen Barreto. May resemblance. May resemblance. Sayang intercon, wrong move, sabi ni Kim Dale. True. Kaya hindi na natin masyadong ganun inaabangan ng intercon. Naalala ko dati, nakikipagpuyatan din ako dyan sa intercon eh. Yung sina Gabi Basiano, Cinderella, o Benita. Tama ba? Si Cindy ba yun? O, nakikipagpuyatan ako dyan eh. Kasi nga itong mga winners, galing Binibini. Mga nasubaybayan natin yung journey sa Binibini. Kumbaga, isa sila sa mga naging favorites natin noon. Ay, gusto ko to, mag-intercon. Yan, si Nagalman. Kaya yung pagdating nila sa intercon, sinusubaybayan natin kasi napanood natin sila at naging favorite natin sila sa Binibini. Pero yun nga, lumipat ng organization, hindi na ganon yung pagsubaybay natin. Kasi tayo naman mga Filipino pageant fans, kaya rin naman natin sinusubaybayan yung mga hindi kabilang sa Big Four pageants pag mismong pageant nila. Kasi gusto natin yung mga pambato. Nagiging gusto natin yung pambato kasi nasubaybayan natin sila sa local pageant nila. Kaya natin sila nasubaybayan sa local pageant nila kasi gusto natin yung mismong local pageant like Binibining Pilipinas, MUPH, ganyan. Pero pag yung other pageants, hindi natin nasusubaybayan. Kaya itong mga international pageants na ito, talagang dapat, namimili talaga sila kung saan nila ibibigay yung franchise nila. Ganun. Naunahan na ng MG ang intercon. Actually, Kim Dale, tama ka dyan. Wala, maalam maglaro si Angkol eh. Businessman, business-minded. Wala maalam maglaro si si Nawat eh. Kaya alam niya yung hulihin yung kiliti ng tao eh. Ganun ata talaga. Tsaka European ang intercon, di ba? Parang globe sila, no? European-based. Kiber naman ng mga European-based pageant eh. Kung may susuporta sa amin, may manonood sa amin. Kiber. Bahala kayo dyan. Wala. Ang maganda ngayon, supranational. Supranational ang magandang subaybayan natin kasi nandun na tayo. Nag-runner up tayo, nagta-top 12 tayo. Especially nung nakuha ng Empire yung franchise ng Supra. Ang ganda ng placement natin. Maganda kasi pakitungo siguro ng Empire sa supranational organization. Kaya yung placement streak laging nandun. Nandun na, gaganon, tataas ulit. Sa susunod na tayo na yung panalo. Nakaabang na tayo yung Philippines. Tapos next year, Katrina Legado pa, yung ipadadala. Nakaabang na. Malapit na yan yung Supra. Ayun ang magandang abangan ngayon. Kasi malapit na. Miss World Me, may magbabalik ba? Wala po akong balita sa Miss World. Bukod kay Valerie, si Miss Ifugao, yung nakita yung ni press conference ni Valerie, tas presence na Sir Arnold. So, kung pagtatagpi-tagpiin nyo ng mga nangyayari,
Oh, ano magiging placement ni Valerie? Baka siya na ang Miss World Philippines. Looking forward din for Myrna sa MI, sabi ni Kim Dale. Yes. Ako naman, hindi ko pa kasi nakikita si Myrna ngayon eh. Pag malapit na yung competition, doon na lang natin i-judge. Pwede yung mga ganun. Pwede to si Myrna. Mga ganyan. Pwede pala. Ayan. Kaya hindi ko pa siya nakikita. Gusto ko po beauty ni Ate Jenny. Ay, ito si Genesis. Ang balita dyan. Magmi-Miss Universe Philippines Baguio yan. Para, yung Miss Universe Philippines Baguio, sasali siya doon para makuha niya yung representation ng Baguio. Oo. So, kung sakaling siya yung mananalo doon, baka siya yung maging Miss Baguio next year. Ayun ang alam ko dyan na. Ayun ang alam kong balita dyan. Kasi yung 2022, saan ba galing si Genesis doon? In-appoint lang ata siya. Accept or not. Ayun, galit si Abdul. Accept or not, hindi hulma si Myrna pero support na lang. Actually, yes. Hindi, wag na natin lokohin ang mga sarili natin, hindi talaga. Pero syempre, dahil siya yung pambato sa MI, susuporta talaga tayo. Lalambutan niya ni Myrna. Yung ganda, pero si Myrna, ang ganda ng performance niya. Gandang-ganda ako sa performance niya ng Binibining Pilipinas. Yan, perfect din yan for MGI. Tangka din yan eh. Ang ganda. Ayun lang, makikita natin Myrna panigurado sa MI, malambot, hindi ganon. Pero, ang ganda ng gumalaw, parang CJ din. Hindi pilit. Yung alam mong hindi aral. Hindi, natural lang. Hindi aral, hindi pilit, hindi natural, ganyan. Ganda yung gumalaw. Ano lang talaga, na MI lang talaga. How about Iliana Aduana? Mag-MUPH pa yan? Mukhang mag-MUPH pa yan si Iliana. Abangan na lang natin. Baka siya pala yung MUPH 2027 or malay natin next year, ganyan. Yun nga, napag-usapan natin kanina yung Supra. Sabi ko next year, Katrina Ilegado pa. Malakas na yan si Katrina. Diba? Sabi ko nga, nandun na tayo sa Supra. Tapos, yung susunod kay Katrina. So, sinong bet niya susunod kay Katrina? Sa mga MUPH na nakita ko, parang pwedeng din si Eloisa, no? Si Eloisa, si Amanda Russo, yung mga ganun katatangkad. Yung mga ganung higante. Bigla ko nga naisip si Amanda Russo eh. Sabi ko, Amanda Russo, pwede to sa Supra. Basta yung malalaki. Pupuluduhin lang yung pasarela. Chantal for Supra. Gusto ata guys nila yung Supra. Pinay dapat eh. Mukhang Pinay. Kunyari Philippine Sash mukhang Pinay. O nga. Philippine Sash mukhang Pinay. Ba't ko pinasok si Amanda Russo? Pero kasi si Amanda Russo, ang lakas kasi nun eh. Ang lakas ng presensya eh. Ewan ko, hindi ko lang makita si Chantal na for Supra. Pero si Amanda Russo, parang okay din. Tsaka si Eloisa Howard. Lalo na si Eloisa. Kasi Pinay na Pinay ang itsura nun. Eloisa Howard, ang lalaki, ang tatangka din. Ang lalaki ng bias. Ang haba. Kaya sana sumali sila. Kasi ayun yung magandang abangan ng Supra eh. Yung maabangan makuha yung crown. Kasi nandun na tayo eh. Ang lalakas na ng mga pinadadala natin from Pauline Amilings, Tara, tas Katrina. Yung sayang yung streak. Nandun na. Tyra Goldman, tall and brainy. Ano lang, puliduhin lang din yung lakad. Minsan may kulang kay Tyra Goldman eh, na hindi mo ma-point out kung ano eh. Or katawan ba, kailangan lumipis pa, mga ganon. Pero ayan, pwede din yan. Pero parang pang Miss World siya. Miss World talaga. Si Tyra Goldman. Ayan, wala na tayo sa topic. Yung topic natin, hindi na MGI Presko, nag-iba na. But yeah, guys, again, YouTube channel, Carl Loyola. So, i-upload ko naman siya doon. And yeah, ang susunod nating live sa weekend na. Thank you so much again sa pagsubaybay. So, magpapaalam na ako kasi naka isang oras na tayong haba na nito.
So yun, thank you so much again. Ayan, si Migs nagtagal sa live. Kanina ka pa dito, simula na nag-umpisa. Pero yun nga po, maraming salamat. Good night. Siyempre pa si TikTok pageant guru, Carl Loyola. And I'm your TikTok pageant guru, TikTok pageant guru, Carl Loyola.